No, nakita po natin yung mga mahalagang bagay po dito na ipinakita po sa atin ng Panginoong Jesus, at katulad po nung lagi pong subject niya, di ba? Ay ito po ay patungkol lagi sa kanya pong kingdom, di ba? May mga invitation po lagi na makikita po natin sa kanya pong mga teachings, at ang nais naman talaga ng Diyos ay ang lahat ay makakilala po sa Kanya upang makasama po niya doon po sa kingdom na Kanya pong inihanda para pa sa mga magtitiwala at susunod po sa Kanya. So yung ating pong papag-aralan ngayon is about the second coming, di ba? Kasama po doon po sa laging topic po ng ating pong Panginoon, yung pagpapakilala po niya doon po sa kingdom niya, na siya po yung hari doon. At lagi po natin itong nababanggit, no, na may mga requirements po in going to that kingdom. At yun po yung nakita po natin all throughout ng ating pong pag-aaral dito po sa chapter 12. So I pray na matapos din po natin ito para makapag-proceed po tayo sa chapter 13. At nakita rin po natin doon, di ba, na papaano po ba tayo maging ready pagdating po ng panahon, di ba? Yung binanggit po ng Panginoong Jesus dito po sa chapter 12 na i-abandon natin, no, yung mga false religions, yung mga false teachings, layuan natin yung mga false teachers, at doon po tayo sa Panginoon, no, na nagtuturo po sa atin ng katotohanan. Binanggit din po niya dito na kailangan po nating matakot sa Ama, di ba? Sapagkat siya lamang po yung siya lang po yung capable na mag-send sa isang tao sa hell, di ba? Tapos sinabi po dito, napag-aralan din po natin, ito po ay conclusion ng ating pong napag-aralan sa chapter 12, na kailangan nating i-confess, di ba, na ang Panginoong Jesus ay siya yung Lord, siya yung Messiah. At meron din po nabanggit dito about the Holy Spirit, na kailangan natin pong magtiwala, no, manangan sa banal na Espiritu kung ano po yung kanya pong mga patutuo patungkol po sa Panginoong Jesus at sa Ama, di ba, yung Trinity. At kailangan po nating maging mayaman toward God, di ba, yung lahat po ng mga blessings na atin pong natatanggap mula sa Panginoon ay hindi po natin ito gagamitin na pansarili lamang po natin, no, katulad po ng mayamang hangal na atin pong napag-usapan, kundi ang mga bagay po na ito pinagpala po tayo ng Lord upang maging magpapala po tayo sa nakakarami, di ba? At napatunayan po natin ito yung discussion po natin kagabi about sa tithes and offerings, and even sa giving, di ba? Kasi mapalad yung nagbibigay kaysa dun sa tumatanggap. Pansinin po ninyo yung mga taong mapagbigay, di ba? Sila po talaga yung nagkakaroon ng kapayapaan, kagalakan sa kanila pong mga puso, and they lack nothing, di ba? Sapagkat ang Lord po yung nagsusupply po sa kanila pong mga pangangailangan. At hindi lamang po yan, napag-aralan din po natin last Wednesday, yung tungkol po sa sa pag-iwan, no, sa mga makamundo pong gawain, yung hindi po tayo nagiging parte ng sistema ng mundo or nagiging compromising yung atin pong mga buhay, kundi didirect lang po natin, no, yung atin pong buhay sa pagkilala sa atin pong Panginoon, sapagkat nga, di ba, doon po sa kanyang kingdom ay nandun na po lahat ng mga bagay na naisin po natin, no? Iisik po natin ng higit lalo yung kanya pong kingdom, at sabi nga po niya, and all these things shall be added unto you. So yan po yung ating pong mga napag-aralan sa chapter 12. At yung papag-aralan po natin ngayon, it's about the second coming ng Panginoong Jesus. At marami pong mga pag-aaral, no, ang patungkol po dito sa muling pagparito ng Panginoong Jesus. May mga signs, 'di ba, na inaantay po natin, or may mga signs na wina-watch po natin, 'di ba, sa Facebook minsan ginagamit po natin 'yan na
as a tool to warn, 'di ba, yung mga believers, and especially doon po sa mga unbelievers, kasi He's coming, 'di ba? Darating siya katulad po ng kanyang lagi pong sinasabi. Kasi kailangan po niya talagang dumating dahil meron po tayo dito 10 reasons, no, kung bakit kailangang dumating, no, ang Panginoong Jesus. Sapagkat ito po yung iprinamis ng Diyos, 'di ba? Prinamis ng Diyos sa Old Testament na darating yung Messiah, dumating, 'di ba? Mag-i-establish ng kanyang kingdom. So as a fulfillment to that promise ng God, kasi yung promise talaga ng Lord is to redeem humanity, 'di ba? At yun ay sa pamamagitan po ng pagparito ng Panginoong Jesus. And then nandito ang Lord, lagi po niyang sinasabi, darating ako muli, 'di ba? Iiwan ko kayo, pero ito ay pansamantala, darating ako muli upang kayo ay kuhanin, no? Napag-aralan po natin 'yan sa gospel, especially sa book po ng John. So yun po yung una. At yung pangalawa ay kailangan niya talagang dumating, no? Dahil lagi po niyang binabanggit ito sa kanya pong mga teachings, 'di ba? Sa lahat ng kanya pong mga pagpangangaral ay nababanggit po niya na yung Son of Man will come again, 'di ba? I will come, 'di ba? Lagi po niya yung binabanggit. At maging ang banal na spirito ay nagte-testify din, no, regarding po sa coming back ng ating pong Panginoong Jesus, 'di ba? Binigyan niya ng inspirations yung mga writers ng Gospels, even yung kina Pablo, kina Peter, 'di ba? Kina John, binigyan niya ng mga inspiration, at nagsulat sila, no, regarding po sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So as a result of that, 'di ba? Maipapakita na yung reliable po yung scripture. Kaya nga tayo pong mga Kristiyano, nasasabik po tayo, no, sa muling pagparito ng ating Panginoong Yesus. Kasi this will be the final destiny po natin, no, ang pagparito po niya. Sabi nga niya, may 2 bagay na gagawin po siya. Yung bibigay po niya yung reward para po sa atin na talagang nagtitiis. Ang mananatiling tapat, sabi nga, hanggang sa wakas ang siya pong maliligtas. Yun po yung magkakaroon ng reward pagdating po ng panahon. And then, secondly, di ba, yung makasama po natin yung ating pong Diyos na tunay na nagmamahal po sa atin. So, yung integridad ng Trinity natin pong pinag-uusapan dito po sa Scripture, ay makikita po natin yung kabuuan po nito sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus. At yung pang-apat ay yung kinabukasan po ng Iglesia. Dinidemand niya talaga na dumating na ang Panginoong Jesus, no? Sapagkat ito po yung sinasabi na rapture, no, ng church, yung talagang yung lahat ng mga pinagpagalan ng iglesia, kasi all throughout the years, 'di ba? Talagang tayo, yung buhay po nating mga Kristiyano ay hindi talaga nabibigyan ng glory. Minsan nga, 'di ba, ay sino po siya? Sino yung nag-message? Anong verse po tayo? 'Yan. Sa Luke 12 pa rin tayo. So, ayan, no, yung future ng church nagdidemand sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus, at maging yung corruption ng mundo, dinidemand niya kasi we want really to have an end doon dito po sa mga injustices na nakikita po natin, 'di ba? Kung titignan po natin ay talagang ang buhay po nating mga Kristiyano, kung titignan po, no, ay hindi po talaga binibigyan ng glory. Kung baga paiksi, no, pasikip ng pasikip yung atin pong mundong kinagagalawan. At darating talaga yung panahon na kailangan mo talagang mag-decide, no, whether to have the mark, yung sinasabi po nilang mark, yung 666 na sinasabi po nila, or you better stand to God, 'di ba? Yung talagang maninindigan ka sa kung ano talaga yung
ipinangako sa iyo ng Panginoon. So marami pong mga reasons, 10 po yung naisulat po natin dito kung bakit tayo nag-aantay sa muling pagparito ng Panginoong Jesus. At isa po sa mga ito, yung judge niya talaga si Satan, di ba? Kasi makikita po natin si Satan, denominate niya po yung mundo, no? Siya po yung nagro-rule dito, yung kanya pong sistema ay mas higit na nakikilala, no? Dito po sa mundong atin pong kinagagalawan. And last dito po sa bagay po na ito na makikita po natin sa pagbabalik ng ating Messiah ay yung bibigyan po niya, no, tayo ng new heaven and new earth. Kasi ito pong mundo na ito is just temporary. Mawawasak po ito ng sabi nga ng Revelation, 'di ba? Mawawasak ito ng apoy. At ito po ay totoo, no? Kasi sa lakas po ng mga iniimbento po ngayon ng mga pampasabog, ng mga atomic bomb na yan na kung saan ay nasa usapin pa, no, yung itong atomic bomb na ginagawa po ng Iran, at sabi nga po ng Israel ay malapit na po itong matapos. So wala ka talagang kawala dun, mawawasak talaga itong mundo na ito sa lakas po ng mga ginagawa po ng forces ng evil, no, to destroy this world. At makikita po natin na talagang it will come to pass dahil yan po yung sinabi po ng scripture. Kaya nga nagpangako ang Lord ng new heaven and a new earth for us. At panalangin po natin, no, na makasama po tayo palagi. Makasama po tayo on that day na darating po ang Panginoong Jesus to judge the world. So dito po sa Luke 12, dito po tayo sa ating pong lesson sa verse 35. Now, Luke 12 verse 35 and following. Sabi po dito, maging handa kayo, no? So, sa ibang translation po nito, diyan po sa pinakababa ng inyo pong Bible, kasi 'di ba, maging handa kayo. Diyan po sa word na kayo, may letter D po diyan, no? Ewan ko kung pare-pares po tayo ng translation. May letter D diyan. And then tignan po ninyo yung meaning nito sa ibaba ng inyo pong Bible. Ang sabi po dito ay sa Grego, sabi niya, bigkisin ninyo ang inyong mga baywang, no? So ito po ay nangungusap po, no, patungkol po sa kanila pong damit, 'di ba? Yung damit, maging handa kayo sa inyong damit. This speaks sa clothing po nila, no, na maging handa kayo. So nakita po natin ito sa book po ng Exodus, na kung saan, di ba, nung sinabi po ng Lord sa kanila na maganda na kayo, no, bigkisin na ninyo yung parang robe nila na na damit, ilagay na ninyo yung inyong damit at maging handa na kayo sapagkat ngayon ay palalayain na kayo ni Yahweh, di ba? Sabi po sa kanila. So naging handa po sila, maging yung sandalyas po nila, inihanda po nila kasi mabilisan po, no, mabilisan yung kanila pong paggalis doon po sa Egypt. So ganito po yung binabanggit po dito sa verse 35 na maging handa kayo, no? Maging handa yung inyo pong mga sarili pagdating po ng araw na iyon. At sindihan, sabi dito, ang inyong mga ilawan. So ang sinisindihan ay yung ilawan, 'di ba? Yung lamp. So ito po ay ang ilaw ay ginagamit po, 'di ba, sa darkness. So maging yung ilaw po na yon, 'di ba, ay ginagamit po sa darkness upang makita mo yung kabuuan, 'di ba, ng iyo pong paligid. So sabi dito, maging sindihan mo yung iyong ilawan upang makita mo yung iyong daraanan, 'di ba? At hindi ka mahulog sa bangin or hindi ka mabuhay doon po sa darkness, no? At sabi dito, tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon. So this verse also speaks sa mga servants. So nung kapanahunan po nila, ang pagiging servant ay alam na alam po nila, no, na wala ka talagang authority, wala kang power kung hindi sumunod lamang, no? Sumunod lamang doon sa
iyong amo. At sabi nga dito, tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. So yung wedding po nila nung araw, mga kapatid, ay hindi nila alam kung kailan ito magsisimula at kung kailan ito matatapos, di ba? Sapagkat nagsisimula po sila kadalasan kapag handa na po yung lahat ng mga gamit, handa na lahat ng mga pagkain, handa na lahat ng kanila pong mga kailangan. So nagsisimula po sila, no, sa wedding na ganon. And then hindi nila alam kung kailan ito matatapos sapagkat uubusin po nila yung lahat po ng mga handa doon. So nakadepende po, no, yung pagtatapos po ng kasalan kapag ang lahat ay kanila na ring naubos o kanila na ring natapos. So walang nakakaalam, no, kung anong oras ito. Hindi katulad ngayon na talagang may oras, no, pag mag-Japanica tayo hanggang ano lang kasi magsasara na siya, di ba? Pero sa kanila hindi po ganoon ng mga panahon po nila, at kaya na ito po yung na example, no, dito ng Panginoong Jesus. Hindi mo alam, no, umattend yung amo mo sa kasalan, hindi mo alam kung kailan ito darating. Katulad ni Sister Marge, hindi ko alam kung binanggit kung kailan darating yung kanya pong employer. At sabi nga po niya, no, dusting lang, di ba? Masarap yung maging amo. So, nung kapanahunan nila, hindi nila alam kung kailan darating yung umattend ng kasalan na kanila pong amo. At sabi nga dito, no, tumulad kayo doon sa taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon. May mga, wala po kasing mga slaves na pag-alis ng kanilang amo, 'di ba, kapag alam nila yung oras ng kanyang pagdating, at least mako-consume nila yung time, 'di ba? Tulog-tulog muna tayo, 'di ba? Rest muna tayo. Total 12 naman siya darating, 'di ba? May oras pa. Pero noon wala kasi, walang ganon, hindi nila alam exactly yung oras. At makikita natin na kapag sabi nga dito, no, na kapag dumating sila tapos hindi ka handa, hindi mo nabuksan yung gate, 'di ba? So what will happen? At ito po yung ating makikita mamaya, no? Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon, no? Ito po yung sinasabi na kapag ikaw ay talagang hindi tutulog-tulog, 'di ba? Kapag ikaw ay nakahanda doon po sa pagdating ng iyong amo, syempre mabubuksan mo agad, no, yung pinto. At may mga amo na ayaw magantay, di ba? May mga amo na gusto ay mabilisan. Syempre, kapag madaling araw yon, gusto niya makapagpahinga din siya, no, or makatulog siya, o rest siya sapagkat nakakapagod, no, yung umattend po sa mga kasalan nung araw, no, kasi nagsasayawan sila doon. Tapos, di ba, nakakapagod yung party. At sabi po dito, mapalad ang mga alipin na butang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya sa hating gabi o madaling araw siya dumating. So yung pagiging handa ay makikita po natin na lagi pong may blessing, 'di ba? Lagi pong may blessing. At ano po natin ito, no? I-unfold po natin na maging ang Lord, 'di ba? Nagpangako din po siya sa atin na kapag tayo po ay handa, 'di ba, sa kanya pong pagdating, kasi sapagkat nasabi niya, 'di ba, sa kanya pong mga salita na he will come like a thief in the night, 'di ba? Yung hindi mo naman alam kung kailan darating yung magnanakaw, 'di ba? Katulad po ng kuya ni Ayong, no, na hindi niya alam yung dalawang cellphone niya ay madedenggoy, no, ng mga magnanakaw. So walang magnanakaw na magsasabing sa alauna ng madaling araw, no, pupunta ako sa bahay niyo upang magnakaw. So magiging failure yung kanyang planong pagnanakaw kapag ito ay kanyang sinabi. So sa term ng mga magnanakaw, mga kapatid, wala pong nakakaalam, no, kung kailan po sila aatake. Kaya nga lagi pong sinasabi ng Lord na kailangan nating maging handa, kasi yung kanya pong pagparito ay may tutulad ito sa parang
thief, 'di ba, in the night, na walang nakakaalam kung kailan ito darating, maging yung kanyang muling pagparito, 'di ba? Yung kanyang muling pagparito, sabing ganun, sa huling pagtunog ng trumpeta, ayan na, no? So kailangan po nating maging handa sa lahat po ng bagay, at na banggit po ng Panginoong Hesus dito, ito po ay sa totoong kabuhayan, no, ng mga slaves, na mapalad talaga, 'di ba? Yung isang servant, kahit man tayo, kung tayo po ay mapagkakatiwalaan sa atin pong mga employer, 'di ba, na kahit iwanan ka diyan ay ginagawa mo pa rin yung iyong gawain, 'di ba? At lahat pa rin ng mga bagay ay pwede pang ipagkatiwala sa iyo, 'di ba? Kahit ngayong kanilang mga magulang, yung kanilang mga anak ay pinagkakatiwala po sa atin. So mapalad, no, yung tao po na ganoon, na napagkakatiwalaan, at ito nga ay binanggit ng Lord dito. Sabi niyo, tandaan niyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. So, makikita po natin, no, dito po sa verse 12, sa chapter 12, punong-puno po ito ng pangaral, 'di ba? Patungkol po sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus. At ito nga na inihalin tulad po niya ulit, no, yung ito pong sermon po niya na ito sa isang alipin, no, na lagi pong handa. Itinanong ni Pedro, Panginoon, verse 41, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat? So, ito pong si Pedro, 'di ba? Siya po yung pinaka-leader, lagi po natin itong binabanggit, ng mga apostles, 'di ba? At yung mga disciples. So, alam po natin na marami po sila sa mga oras po na ito, kasi dito po sa verse 1 nabanggit po dito, 'di ba, na libu-libong tao yung nandiyan, no? Libu-libong tao yung nagsidagsaan, no, at gustong makinig doon po sa Panginoong Hesus. So yung talinhaga, aling talinhaga, no? Ano po bang talinhaga yung binanggit ng Panginoong Hesus dito, na ang sabi ni Pedro, ito ba ay para sa amin o para sa lahat? Sa amin bang mga apostles, sa amin bang mga disciples, o para sa lahat, yung lahat ng mga taong dudoon po, no? So ano po yung parable, 'di ba? Yung parable ay yung binanggit po dito, 'di ba, na yung Panginoon na umattend doon po sa kasalan, 'di ba? Tapos yung kanyang mga lingkod, 'di ba? Lagi pong gumagamit kasi ang Lord, 'di ba, ng mga parables upang bigyan niya, 'di ba, ng malinaw na kahulugan yung lahat po ng mga bagay na kanya pong sinasabi. So yun po yung parable, no, at nakita po ito ni Pedro, kung kaya't ito po ay kanyang tinanong. Then tumugon ng Panginoon, sino ang tapat at matalinong alipin? So hindi niya sinagot directly, no, yung tanong po ni Pedro, kundi sinagot din niya ito sa pamagitan din ng tanong. At sabi niya, 'di ba, para sa amin ba yung talinhagang ito o para sa lahat? Ang sabi ng Lord sa kanya, sino ang tapat at matalinong alipin, no? Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain at sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito, si Lola, sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang alipin. So, makikita po natin dito, no, yung iba-ibang klase po ng alipin, no? Yung iba-ibang klase po ng tao. Yung una, matalino, 'di ba? At tapat na alipin. Sila po yung mga alipin, sila po yung mga servants, 'di ba, na gumagawa, 'di ba, ng
kanila pong mga obligations at responsibilities na tinanggap doon po sa kanilang amo, mapapresent man yung amo nila o mapalayo man, no, yung kanilang amo, magbakasyon man ito or lumayo man ito. Kasi marami pong mga parables ang Lord, no, regarding po sa mga amo at sa mga alipin, di ba? Yung marami po tayong mai-encounter na ganun sa gospel. At isa po ito sa mga iyon. So yung alipin na mapagkakatiwalaan at alipin na sabi dito, no, na gumagawa, na handa, laging handa, no, pagdating po ng kanyang Panginoon. Yung isa naman ay hindi handa, no, hindi handa, at ang sasabihin niya, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sisimulan niyang bugbugin ang ibang mga aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan. So ito po yung mga taong ito po yung mga taong indifferent, di ba? Yung wala silang concern, di ba, na dumating man yung kanilang Panginoon, di ba? Sa oras na hindi nila inaasahan, okay lang sa kanila, basta mag-enjoy lang sila, di ba? Marami pong mga ganyang klase ng tao ngayon. Enjoy lang, as in na wala nang bukas, no? As in na wala nang darating na bukas. At meron pang ang kanta, no, na sinasabi, sa langit wala nang beer, di ba? Kaya dito ka na mag-inom-inom, di ba? Kasi doon wala na. May kanta na ganoon eh. Maraming kinukompose, no, yung mga lasenggo, yung mga manginginom, no, na sabi, mag-enjoy ka lang ng iyong buhay kasi pagdating ng panahon, hindi ka na makakapag-enjoy. So ito yun, dito natin ito dito natin pwedeng ilagay, no, sa category po na ito, na sige lang, bugbugin, di ba, kuhanin mo lahat ng maaari mong gawin, no, lamangan mo yung iyong kapwa servant. Tapos dito, no, magsaya ka, kumain ka, uminom ka, maglasing ka, di ba? Enjoy your life. At marami pong mga ganyang mga tao. Yung iba, naghahanda, di ba? Lagi po silang handa, no? Ano pa kaya yung gagawin natin para pagbalik ng ating amo ay talagang matuwa siya. Yung talagang ibang mga servants, no, ay talagang pagdating ng kanilang amo, di ba? Kahit sa oras na hindi nila inaasahan, handa yung lahat, di ba? Mabango yung bed nila, di ba, malinis yung floor and everything, di ba? Pero yung ibang mga tao, enjoy, di ba, habang wala pa yung amo, no? So ito po yung mga ginagawa ng ibang mga tao, no, sa atin pong kapanahunan. At sabi dito, darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. So, kung kayo po ay may mga, ewan ko po sa inyo mga kapatid, kayo po siguro ay may mga kasama, no, na naranasan na po ba ninyong magkaroon ng kasama sa bahay, di ba, yung mga katulong, kung tawagin po natin, no? Kung ang inyo pong katulong ay parang siya yung amo, di ba? Parang siya yung amo, ikaw na nagpapasahod ay ikaw pa yung naglalaba, ikaw yung nagluluto. May mga ganun, no? May mga ganun na talagang very mabait sila, no, doon po sa kanilang mga worker. At kung ano-anong, parang naalala ko tuloy, no, yung kasama po ng pinsan po namin. Marami pong mga marami po siyang mga ginagawa doon, at nakakatuwa kasi naiintindihan naman siya, no? Pinababayaan na lang siya doon po sa kanyang gawin. Pero dito po sa parable po ng Lord dito, no, na yung servant, pag sinabi pong servant kasi nung mga kapanahunan po nila, hindi po ganito, talagang yes sir ka, no? Yes sir ka palagi doon po sa iyong amo. So sabi po ng Lord dito, it's very clear, no, na kapag naabutan yung servant na yon na hindi handa, ay meron po siyang kaparusahan. So kaparusahan, meron pong letter E doon, no? Meron letter E na kung titignan po natin dito po sa
baba ng ating pong Bible. Ayan, sa Grego, kakatayin. Sabi niya, sa word ay kakatayin, no? So, yung parusa na binanggit po dito sa Greek, no, sa Greek word, kakatayin siya, no. So makikita po natin yung pagkatay po ng mga kaaway, makikita po natin yun sa Old Testament, 'di ba? Na talagang nilalagarin nila yun, no. Talagang kinakat nila into pieces. Mababasa po natin yan sa Kings, no, especially doon po sa sa ruling ni David, no, doon po sa mga kanila pong mga kaaway, talagang kinakat nila ito into pieces. So ganun yung gagawin, no, doon po sa hindi handa na alipin. At sabi dito, verse 47, at ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon. So ito naman ay other alipin, no? Ito naman ay other servant. So titignan po natin saan po tayo saan po yung category natin, no? Dito po sa iba-ibang klase po ng servant, no? Na ipinapakita po sa atin ng Lord ngayon. Sabi dito, at ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghahanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. So marami pong mga Christians, no, na they know, di ba? They know the scriptures, they know the commandments ng Panginoon. They know everything, di ba? Very well learned pagdating po sa kalooban po ng Panginoon, pagdating sa nais at gusto ng kanyang Panginoon, pero hindi niya ito ginagawa. So that means to say, hindi siya nag-uobey, di ba? Marami pong ganon. At yung tanong nga ni Sister Chari kagabi, how about doon po sa mga Christians na hindi nag-uobey, no? Yung mga nagki-claim na they are Christians. So here it is, no? Doon po sa mga tao doon po sa mga alipin na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda, no? Ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. So meron din po silang kaparusahan, mga kapatid, no? Doon po sa hell may mga po doon, may mga levels po, no, ng kaparusahan, no? May mga levels po 'yun ng kaparusahan. Papag-aralan po natin 'yun, no? Pagdating po ng panahon. Pero dito yung kung ikaw, mas mabuti pa ngang hindi ka na lang nakakilala, no? Hindi ka na lang nakarinig ng mabuting balita at patungkol po sa Panginoon kaysa nakarinig ka tapos hindi mo naman sinunod, no? Mas mabigat yung iyong parusa na matatanggap, no? Yung maging yung easy ka lang, no? At marami pong mga tao yung tinitwish po nila yung scripture, no? Tinitwish nila. That means to say, hindi nila ino-obey ito. At may mga tao rin na nagsasabi, yan ay nakalipas na yan, no? Yan ay para lang sa mga Hudyo, yan ay para sa mga tao ng nagdaan, no? Kumbaga, hindi na yan applicable ngayon, di ba? Hindi na yan applicable ngayon, pero makikita po natin, no, na once na disobey po natin yung command po ng Lord, malinaw po na sinasabi po ng Panginoong Jesus dito, no, na may mabigat na kaparusahan na nag-aantay po sa bawat isa po sa atin. So yung grace period ng Lord, 'di ba? Makikita po natin na may hangganan po ito, 'di ba? May hangganan yung grace niya. Hindi ito panghabang panahon. Kaya nga sabi po niya, 'di ba? May scripture po na nagsabi na hindi ako laging magi-strive sa tao, 'di ba? Meron pong scripture na sinabi po ng Panginoon. So habang nandiyan pa, sabi nga ng Lord, 'di ba? Habang nasa inyo pa yung light, habang ito ay nai-embrace nyo pa, habang meron ka pang pag-iisip, 'di ba? Kasi ang Alzheimer naman ngayon ay hindi mo alam kung kailan ito aatake, di ba? May mga nabasa po ako na 59 pa lang siya, tapos na Alzheimer na 60, 70, 80, 90. So hindi nila alam, no, kung kailan mawawala yung iyong isip. So habang nakakapag-isip ka pa, habang makakapag-decide ka pa, di ba? May 10 years old nga pala, no, na
na disgrasya, tapos nasira yung kanya pong thinking, no? Nasira yung kanyang pag-iisip. So habang may pag-iisip ka pa, you need to decide, no? Sabi po ng Lord, habang nandyan pa yung light, 'di ba? Walk in the light. At yun po yung nais po ng Lord, no, na makita po sa bawat isa po sa atin. So yun po yung pangatlong alipin. Alam niya yung lahat po ng mga bagay, pero hindi po niya yun sinusunod, no? Hindi niya sabi dito, hindi niya ginagawa, no, yung tinanggap po niya na responsibility doon po sa kanyang amo. Verse 48, ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumagawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaan na parusa. So, ito naman yung isang klase ng alipin na hindi niya talaga alam, pero magaan man, no, parusa pa rin yun, no. Sabi ko nga po kanina, may mga levels po, no, ng judgment, may mga levels po ng kaparusahan na ibibigay po ng Lord. So dito po sa part na ito, makikita po natin ito na lahat po ng tao, 'di ba, ay anak ng Lord. 'Di ba? Kasi by creation, kasi lahat ng tao ay create po ng Lord. But in terms of salvation, hindi po lahat ng tao ay anak ng Lord in terms of salvation. Kasi ang mga matatawag lamang po, no, in terms of salvation, doon lang po sa tumanggap, no, sa Panginoong Hesus. But by creation, 'di ba? But by laws, lahat po ng mga laws po na 'yan, applicable po ito sa lahat po ng tao, 'di ba? Responsibility po ng tao, 'di ba, na makilala yung Diyos na nag-create sa kanya, 'di ba? Ito po ay nasa kanyang own responsibility. So, marahil may magsasabi, hindi ko kasi narinig yung mabuting balita ng kaligtasan, siya pala, no? So, sa mga panahon po natin ngayon, wala na pong imposible, no? Kasi lalo na sa panahon po ng mga internet, ang lahat po ay accessible na, no? So, kung titignan po natin, hindi nakalimutan ko lang kasi yung pag-aaral po na yon, marahil ay alam po ninyo kung ilang percent na po ba sa buong mundo yung nakakilala, no, sa mabuting balita o nakarinig sa mabuting balita ng kaligtasan, no? At ilang percent pa yung mga hindi pa nakaririnig. Pero sabi nga po dito sa Bible, no, sa scripture, mapapag-aralan po natin 'yan, may encounter po natin 'yan one of these days, 'di ba? Na ang lahat, 'di ba, ay talagang makakarinig. Ang lahat, sabi nga dito, 'di ba, ay makikita nila yung pagbabalik, no, ng Panginoong Hesus. So that means to say, ang lahat, darating po ang panahon na ang lahat ay talagang makakarinig doon po sa balita, no, ng kaligtasan, doon po sa offer ng Panginoong Hesus para po sa sangkatauhan. So itong isang alipin na ito na hindi nakakaalam, no, hindi natin alam kung bakit hindi niya alam. So marahil nandun siya sa bukid nung nagbili ng kanyang amo, pero may responsibility pa rin siya na alamin, 'di ba, yung mga bagay po na ito, nasaan si amo natin, kasi marami naman silang mga servant, anong oras daw siya darating, so may responsibility pa rin, no, na nakalaan sa bawat tao. At makikita po natin dito, magaan lang yung kanyang parusa, pero may parusa pa rin siya, no? May parusa pa rin na ibibigay po sa kanya. Ang bibigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. So, makikita po natin ito, no, na kung pinagkatiwalaan ka sa maraming mga bagay, much is required from you, di ba? Kung binahaginan ka ng Lord ng maraming mga pagpapala, much more mo itong gamitin, no, for the glory of God. Kasi ang lahat po ng ating mga pagpapalang nare-receive, it's not only for us, di ba, but it's also for other people, di ba? Wag po natin itong aariin na para pong
atin lang talaga, no, yung mga bagay po na ito, kundi ginagamit po ito ng Lord. Sa sulat po ni Pablo, papag-aralan po natin iyon, no, na yung mga kaloob na ipinagkakaloob po sa atin ng Panginoon ay para rin po iyan, no, sa ibang tao, di ba, para mag-glorify din nila yung Diyos na nagpala po sa bawat isa po sa atin. At sabi dito, at ang pinagkakatiwala ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. So kapag maraming mga responsibility, no, na ipinagkatiwala sa iyo, marami ka ring pananagutan. Kapag maraming mga pagpapalang ipinagkalob sa iyo, marami ka ring pananagutan, no? Marami kang isusulit, no, pagdating po ng panahon sa harapan po ng Panginoon. Ano po ay yung ginawa mo, no? Naging magandang steward ka ba? Naging mabuting steward ka ba ng iyong buhay, ng iyong ari-arian, ng iyong oras, di ba? Ng iyong pagpupuri sa Panginoon. So ang dami po nating responsibility, no, sa buhay. Then verse 49, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napaningas na ito. So ito po ay contrary doon po sa lagi pong binabanggit, no, na si Jesus yung Prince of Peace, di ba? Even the Old Testament ay binabanggit po niya na pagdating ng Son of Man, it will bring peace, di ba? Magkakaroon po ng peace sa buong land. Pag in-establish ng Lord yung kanyang kingdom, ay magkakaroon po ng peace. And here it comes, dito po sa verse 49, ang sabi po dito, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. Di ba? Hindi peace yung kanyang dadalhin at sana'y napaningas na ito. May isang bautismo pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Di ba? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahagi. So kung titignan po natin, parang mahirap po siyang intindihin, no? Parang mahirap po siyang intindihin kasi ang nakatatak na po na sa atin pong mga isipan, di ba? Ay si Jesus, siya yung Prince ng Peace. Di ba? Lahat ng bagay na patungkol po sa Panginoon ay lagi pong kaakibat, no, yung salitang kapayapaan, di ba? Kasi siya yung magbibigay ng kapayapaan. Pero anong sinasabi ng Lord dito, no? Na sinasabi niya, hindi ako magdadala ng kapayapaan, no, kundi pagkakabahabahagi, no. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyan ng babae at manugang na babae. So mga kapatid, yung invitation ng cross, it is always brings division. 'Di ba? Kahit po sa family po natin, 'di ba? Napansin na po ba ninyo 'yon? Na kapag kayo po ay tumanggap sa Panginoon, yung talagang pinaglingkuran ninyo siya, sinunod yung lahat ng kanya pong mga ipinag-uutos na mabubuhay kayo sa pamamagitan ng salita po ng Panginoon, di ba? It will really brings divisions. Ito po yung binabanggit po sa atin dito ng Lord. Yes, He is the Prince of Peace, di ba? He will bring peace, lalo na po sa kanyang kingdom, no? But before that, no, bago po yung mga bagay po na yon, ang Panginoong Jesus po ay lagi-lagi, kahit nga ang gospel, 'di ba, kapag ito po ay shinare mo sa tao, sa mga groups, 'di ba, it really creates division. Kasi kailangan ng tao mag-decide whom am I going to follow, 'di ba? Ito pong mga religious leaders na ito, kasi makikita po natin all throughout sa ministry po ng Panginoong Jesus, 'di ba? Lagi-laging may divisions na nangyayari, no? May mga disciples na sumunod sa kanya, may mga hindi na, 'di ba? May mga Pharisees, 'di ba, na tumanggap sa kanya, at isa na si Pablo doon, no? At may mga Pharisees din na hindi. It really so wag tayo pong magtataka, no, na kapag tayo po ay
nag-share ng kanya pong salita, di ba? Talagang may division na mangyayari kasi ang tao po talaga ay may responsibility po siya to decide, di ba? Decide sino ba yung kanyang papaniwalaan. So kung evidences ang gusto mo, di ba? Kung evidences ang gusto mo in order for you to believe in the Messiah, there are a lot of evidences in the Bible, di ba? At maging sa kapanahunan po nila, lalo na noon sa kapanahunan nila, nakikita nilang Panginoong Hesus, nakakausap nila, at nakikita nila yung lahat ng mga miracles na ginagawa niya, di ba? Kung evidences lang din ang hanap nila, di ba, ay punong-puno ang Panginoong Hesus. At meron po tayong isang tao na lagi pong makikita, no? Lagi pong maalala na kapag mga ebidensya lang ang pag-uusapan, ay hindi siya nagkulang, no? Walang iba kung hindi si Judas, no? Si Judas Iscariot, no? May nakita na po ba kayo dito po ngayon sa mundo na kinagagalawan po natin na ipinangalan sa kanya Judas? Di ba? Wala, kahit yung name niya is a cursed name kasi yung wasted opportunity na kanya pong sinayang sa pamamagitan po, no, ng kanya pong buhay nung siya nakasama ng ating pong Panginoong Hesus, di ba? I-waste niya talaga yung kanya pong opportunity. At just imagine, no, yung taong pong yun na talagang nag-waste ng kanya pong opportunity. And even this time, doon po sa atin pong, dito po sa atin pong mundong kinagagalawan, there are many Judases, no? Marami pong mga klase ng Judas. Hindi yung binitray ka lang Hindi yun kundi yung ni-reject mo, no? Yung patutuo ng Panginoong Hesus. Ni-reject mo yung lahat ng mga miracles na yung nakita, na yung nabasa. Ni-reject mo yung sinasabi ng banal na Espiritu sa iyo that He is Lord, He is the Messiah. You must confess your sin because He is faithful and just to forgive you. Kapag ni-reject mo yung lahat ng mga bagay na patutuo po ng Scripture, that ikaw ay nasa category, di ba, ng pangalan at katauhan ni Judas. At sabi dito, sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. Lagi ko po itong pag winter, ito po yung lagi kong ginagamit din, no? Kahit hindi ako magtingin ng sa dyaryo, no, patungkol kung uulan ba o hindi. Tignan mo lang diyan sa may 'di ba, dito kasi sa amin, dito sa may right side po namin, dagat na 'yan, no? Pangatlong street lang dagat na. So kapag makulimlim diyan, kapag itim yung kulay diyan, automatically uulan. So ito po yung sinasabi din ng Lord dito, no, na kapag makita mong makapal yung ulap sa kanluran, 'di ba? Sasabihin mong uulan. At gayon din ang nangyayari. At kung umiihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, no? Kamsin, no? Kamsin. Kapag ang hangin, no, ay manggagaling sa timog, at nagkakagayon nga, no, mga mapagpaimbabaw. So sabi po dito, no, just imagine, no, na ito po ay in-address na niya sa karamihan, no. Ano naman ang masama doon po sa pagtingin ng makulimlim o pagtingin doon po sa makapal na ulap at doon po sa hangin na manggagaling po sa timog? Bakit bigla-bigla na lang sasabihin ng Lord na mga mapagpaimbabaw, no? So makikita po natin dito na yung mga tao, na-assess nila, di ba? Nagko-conclude sila sa mga bagay na nakikita nila, no? Yung mga evidences, so nandyan makapal yung ulap, nandyan may hangin na dyan. So real yung kanilang assessment, at nakakapag na sila doon, no, nakakapag-conclude na sila na nandyan uulan, tapos nandyan mainit ngayon, no. Pero sabi ng Lord dito, mga mapagpaimbabaw, no. Kasi kung evidences din lang ang kailangan nila, di ba? Punong-puno ang Lord, at nakikita nila yon, no. Nakikita, but they really wanted more, di ba? Give us more signs, give us more signs. Ewan ko kung anong signs ang hinahanap po nila. So tayo po mga kapatid, no, marahil ganun din po tayo, Lord. Ano pang signs ba ang kailangang ipakita mo para maniwala ako sa iyo, no? Minsan maiisip, iwan ko kung naiisip nyo na rin yun. Ano pa bang signs? Ang dami ng signs, di ba? So, Scripture, punong-puno na ito, kahit hindi po tayo present during that time. Pero nilay down ito sa atin, no? Nababasa natin, napapag-aralan natin. So, ang banal na Espiritu, kino-convict din tayo that this is true, this is true. So, how long, di ba, will you believe
hanggang kailan, no? Hanggang kailan ang uubusin mong panahon upang ikaw ay magtiwala at maniwala sa mga nakasulat po dito. At sabi dito, mga mapagpaimbabaw, no? Nakikita ninyo yung mga bagay na yan, naniniwala kayo agad-agad, no? Naniniwala kayong may Amerika, hindi pa naman ninyo nakikita, di ba? May mga ganun, no? Maniwala ka bang may Amerika, hindi ka pa naman nakapunta. Yung word na to see is to believe, no? Ang magandang gamitin dun, to believe is to see, no? At sabi dito, may marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? So, makikita po natin, no, na ang pinaka-importante talaga sa buhay, 'di ba? Yung mapaghandaan mo yung buhay na darating, 'di ba? Yung muling pagparito ng Panginoong Hesus. Marami pong mga Christian churches ang hindi nagpapahalaga, no? Hindi nagpi-preach ng tungkol sa sin, 'di ba? Kasi ang nasa isip nila ay matagal pang darating ang Panginoon. Hindi sila nagpi-preach ng tungkol sa second coming, what will be, 'di ba? When, wala pong nakakaalam kung kailan, di ba? Kahit ang anak ng tao hindi niya alam, kahit yung mga angels. Kaya wag po tayong magpapaniwala doon po sa mga nagsasabing sa year 2018, 2015, 2000 ganito, di ba? May mga taong nagsiset, no? May mga taong nagsisell ng kanilang mga properties kasi darating na daw yung Panginoon. At meron namang nagsasabi, doon daw sa Saudi Arabia, nakita yung mukha ng Panginoon at doon na siya darating. So wag po tayong maniniwala sa mga ganun kasi very clear po yung scripture na walang nakakaalam. It may be tonight, di ba? It may be tomorrow, or it may be next month, wala pong nakakaalam. At ang sabi pa lang po sa atin ng Panginoon is we just need to be ready on that day. Sabi po dito, 9:57, bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Di ba? Bakit hindi mo i-assess ang iyong sarili? Bakit hindi mo i-assess yung inyong i-assess ang inyong mga sarili? Di ba? Ano ba talaga yung matuwid? Ano ba talaga yung kailangan mo? Evidences ba? Ano ba talaga yung kailangan mo? Yung talagang muling pagparito na ng Panginoon upang maniwala ka talaga? Ano ba talaga? Ano ang iyong inaantay? Ito po yung meaning ng verse na ito, 'di ba? I-assess mo, 'di ba? I-judge mo yung iyong sarili. Lord, am I really following you, 'di ba? O nasa kategory rin ako ng mga hypocrites, no? I-assess po natin, no, yung atin pong mga sarili. Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipagayos ka sa nagsakdal habang may panahon. So ito po ay pag may kaso ka, 'di ba? Kapag marami pong mga bagay, no, kung bakit po isasakdal ka sa hukuman, 'di ba? Pero kapag may mga usapin, sabi dito, makipag-ayos ka doon sa nagsakdal sa iyo, no? Baka kalad ka rin kanya sa hukuman. Kasi kung hindi ka nakipag-ayos doon sa magsasakdal sa iyo, 'di ba? Automatically mapupunta ka sa hukuman at ibibigay ka ng hukom sa tanod at ibibilanggo ka naman nito, no? So ito po sinasabi po dito, no, na ibibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hangga't hindi mo mababayaran ang kahuli-huliang sentimo. So ito po yung sinasabi po natin, no, na sinasabi po dito ng Panginoong Hesus sa kanila, no, may oras pa kayo. So this is also an invitation, no, sa kanila na bago kayo makarating doon sa judgment seat ng Lord, kasi ang lahat, 'di ba, sabi doon ay haharap doon sa judgment, doon sa white seat, no, ano yung sister Jess, sa great white throne, judgment ng Lord, 'di ba? Lahat po ay tatayo doon, no? Lahat ay tatayo, especially doon po sa mga unbelievers kasi sila po yung mga i-judge. So bago ka mapunta sa bagay na yun, makipag-ayos ka, sabing ganun, doon sa nagsakdal sa iyo. Makipag-ayos ka sa akin. Yun po yung point ng Lord sa kanila, no? Makipag-ayos kayo sa akin upang hindi na kayo mapunta pa doon sa
dapat ninyo pong kalagyan. So ito po yung sinasabi po na habang may oras ka pa, 'di ba? Habang may panahon ka pa, habang maayos pa yung pag-iisip, habang may lakas ka pa, 'di ba? Piliin po sana natin na makilala ng lubusan yung atin pong Diyos kasi marami po siyang mga bagay na nakalaan para po sa bawat isa po sa atin. Yung reward niya ay kanyang inihanda na, no? Yung mga crowns na sinasabi po sa Revelations ay nandyan na. So ilan pong crowns, no, yung meron na po tayo doon po sa kalangitan. Kasi kung mag-iimpok ka ng iyong kayamanan dito sa lupa, sabi po ng scripture, mawawala yan, masisira yan, mananakaw yan. Pero kapag inimpok po natin ito, no, sa kalangitan, ay ito po ay pang matagalan, no? Eternal po yung dulot po nito, no, sa bawat isa po sa atin. So yun po yung atin pong lesson ngayong gabi, mga kapatid. Natapos din po natin yung chapter 12. So kung kayo po ay may mga tanong, may mga suggestions or even additionals, ito na po yung inyo pong pagkakataon. So unahin po natin siguro si Sister Tess. Sister Tess. Tapos si Brother Bernie. Wala yata si Sister Tess. Ay, nandyan. Ayun. Nakita ko po yung paghahanda natin. Mga kapatid sa yun po yung pag-uubay at yung pagbabalik loob po natin sa Panginoon para yung pagdating niya ay nakahanda po tayo. Hindi po tayo maiiwan. At yun po yung sa yung meron po tayong mga kapatid na nasaktan po natin ay habang may oras pa nga, humingi po tayo ng kapatawaran sa kanila para lahat ito ay maayos. At magpatuloy lamang tayo mga kapatid. At sa magkaroon po tayo ng sinaw, kailangan po ay tuloy-tuloy po tayong makikipag-attend sa mga ganito, yung mga Bible study, gano'n, para andun po lagi yung focus natin sa Panginoon. Yun lamang kapatid. Salamat po. Ate, pakitawag yung susunod sa'yo. Brother Bernie, ikaw nang susunod. Magandang gabi po sa ating lahat. So, yung topic po natin ay yung to be ready sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So, babalik po siya sa sa mga anak niya na na spotless o walang blemish. Ibig sabihin po ay tawag dito, term doon ay spotless, walang blemish, kumbaga ay perfect. So, yun po yung babalikan po niya at tanungin po natin sa sarili natin kung meron pa tayong mga kakulangan, no, para tayo po ay matagpuan niya na matagpuan niya sa kanyang pagbabalik. So sa pagbabalik ni Jesus Christ ay madami rin mga debate sa mga Bible scholar kung kailan ba siya talaga babalik. May tinatawag silang pre-tribulation, mid, ganyan, mga after ng tribulation. Pero sabi naman ng Bible walang nakakalam, di ba, kundi ang Father. So ang nais lang ng gawin ng Panginoon ay tayo ay magiging ready sa lahat ng panahon. Yan lamang po. Ang susunod ay tawag na lang ako. Bernard. Andyan pala si Brother Ayong. Nakasulat pala dyan. Hindi pwede.
yung ating sarili sa Kanya na buong puso na mali yung karapat-dapat at kalugod-lugod sa Kanya, at yun nga po, tanggapin tayo na sabi harap tayo sa Kanya na karapat-dapat. Kaya po, kung ano po yun nasimula natin na sabihin, sinimula na natin nung tayo ay nagpakapagal sa Kanya, tuloy-tuloy lang po tayo at huwag po tayong mapapagod. Ika nga po lahat po ng ating pinagpapagalan ay makakamit po natin ito sa tulong ng ating Panginoong Diyos, at higit po sa lahat yung huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Lagi po natin maging pag-asa ng Panginoon sa ating buhay, at higit po sa lahat darating po siya na nandun tayo na malakas, matatag, at higit sa lahat tatanggapin tayo ng Lord na mapayapa. Ibig sabihin, masarap siguro yung pakaramdam na yayakapin tayo ng Lord na welcome, anak. Masarap siguro yung pakaramdam. Sana wag po tayo mawala ng pag-asa, at higit sa lahat maging matatag po tayo sa lahat ng oras. Maraming po salamat po sa mga paborit na sa okay. March. Alam ko naman. Good evening po. Mandito na ako. Magandang gabi mga kapatid. Yung pong yung sa gabing ito, yung pagiging ready po natin. Yung hindi po dapat mamaya tayo magiging ready or dapat po always tayong ready. Tsaka yung pagbabago po muna sa sarili natin, tulungan natin yung sarili natin, yung pagpapatawad, yung cleanliness ng puso, magbago kapag yung puso natin punong-puno ng bitterness, punong-puno ng galit. Napakahirap pong magbago kapag ganun. Kahit po gaano natin kagustong hinihiling palagi kay Lord, Lord, baguhin mo ako. Lord, sana ganito ako. First and foremost, mga kapatid, kailangan yung changes comes within. Manggagaling po muna sa atin bago tayo tulungan ni Lord. Paano po niya tayo tutulungan kung nakikita naman niyang pray nga po tayo ng pray. Kung nakikita naman po ni Lord yung laman ng puso natin, iba. So, wala rin po yun. Kaya, be ready, yung forgiveness, tsaka yung faith po natin kay Lord talaga na straight. Alam natin yung mga commandments na binigay niya, yung do's and don'ts, kung paano. Kaya yun po, patuloy tayo sa ating Panginoon, yung faith, at the end po, tayo rin po yung aani ng mga bagay na yon. Yun lang po mga kapatid. Salamat. Yung magaya. Magpatuloy ka po tayo sa kung ano po yung ating nasindihan, at magagawa lamang po natin yung bagay na yun. Ating iisipin lagi yung ginawa niyang pagkakasakos ng kalbat. Tubusin po tayo sa ating mga kasalanan. At napakagandang kumbaga practice kung kalagayan po natin ngayon bilang mga metapelet, sabi na market giver po, dahil tayo nangangamuhan po dito sa ibang bansa. Napag-aralan natin dito ng po sa amon tsaka sa alipin, hindi po ba kahit hindi po tayo talaga sabi nga napapanood or nakikita ng ating pong mga employer, ginagawa po natin kung ano po yung dapat sa trabaho po natin para po sa ating pong mga alaga, at ganoon din po sa ating pong buhay Kristiyano. Alam nakatungkay na alam po niya na nakikita po niya kung tunay ba na isinasapamuhay natin o isinasagawa yung pong kanya pong mga utos o
or mga commandments dito po sa kanya pong banal na salita. At isang bagay nga po yun, maging matyaga po tayo sa paghintay sa kanyang muling pagbabalik at naway datnan niya tayo na nagpapatuloy at nananatili po sa kanya. At sabi nga po sa Hebrews 9:28 that Christ was sacrificed once to take away the sins of many people, and He will appear a second time not to bear sin but to bring salvation to those who are waiting for Him. So tayo po, isa po tayo sa mga naghihintay po sa Kanya, at alam po natin sa ating pong mga sarili na tayo po yung ligtas na nung siya po yung ating tinanggap na, kaya wag na po nating sayangin yung pagkakataon, magpatuloy na lang po tayo sa Kanya. Yun lamang po, at maraming salamat. God bless po sa lahat. Dicha. Huwag na po. Ayan. Ang ano din ay mga kapatid, ang naano ko dito sa yung lagi tayong handa para di tayo maiwanan. I-illustrate ko lang po yung yung sa amin is nung unang panahon is ilan lang yung sasakyan sa amin. Kung hindi ka magising ng maaga, mapag-iwanan ay maiwan ka sa sasakyan. So, ganun po yung yung pagdating ng Panginoon, lagi po tayong gising para di tayo maiwanan. Tsaka, yun po, we must have wait patiently that dapat tayo matyagang mag-antay at magtrabaho tayo ng tapat habang inaantay natin ang Panginoon, at mag-antay tayo ng may pag-asa at faith po, yung pananampalataya, at we must have i-surrender po natin fully yung sarili natin. May nabasa po ako mga kapatid na marahil ito ay totoo, yung daw, mas mabuti daw na kung yung kaibigan mo daw ay siyang dahilan dahilan para hindi ka mai-save, mas mabuti daw na iwanan mo yung kaibigan mo kaysa ikaw yung maiwan pagdating sa Panginoon. Yun po, and God bless. Eric daw po. Ang sa akin naman po, habang naghihintay tayo sa pagdating ng ating Panginoon, yun nga, ihanda natin ang ating mga sarili at maging ilaw tayo ng sanlibutan, hindi naman sanlibutan kundi ng ibang tao. Habang hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoon, magpatuloy lang tayo sa pagsunod sa Kanya at lagi tayong magkaroon ng faith sa Kanya. Yun po, salamat. Sino sunod? Sister Tony po. Ay, ako na pala. Hello po. Namiss ko po kayong lahat. Ang natutunan ko po is yun po, yung be ready, be awake, and be sensitive. Yun po dapat yung katangian ng isang Kristiyano na naghihintay sa ating Panginoon. And dun po sa mga kinds of servant, nakita ko po dun na kailangan merong iba-ibang klase ng servant. So even Christians tayong lahat, pare-pare tayong nagsisilbi, pero iba-iba yung category natin, and this time we need to check kung nasaan tayo. So first is yung servant na stayed awake, ready and ready. So yun yung kind of servant na talagang nagbabasa, nagpapalakas ng spirito niya sa Panginoon at ginagawa niya yung mga gustong pagawa ni Lord sa kanya. And second is Christian siya, but nagko-compromise. Ito yung mga tao na nag-a-attend ng church, sumasali sa mga pero pag may pinapagawa ang mundo, like nakikiparty, ganyan. Ito yung klase ng tao na attender lang. So, yung isa naman is, alam niya, pero ini-ignore niya. So, mas matindi po yun. Alam niya, pero every time na ginagawa niya, nare-remind siya, pero hindi niya pinapansin. And yung pang-apat po is yung wala talaga siyang alam.
Pero sabi nga ni Sis Meds kanina, meron pa rin doon pa rin sa scripture is sabi niya doon may required pa rin siya na kaparusahan. So kahit mangmang ka pala, hindi yun excuse pati sa law. Sabi niya, ignorance to the law is not an excuse. Diba? So, we are parang reminder sa ating lahat kung nasaang part tayo dito, kung saan tayo dito. Tayo ba yung naghihintay? Tayo ba yung naghihintay at feel natin na nandyan na si Lord kaya sensitive tayo, awake tayo, or tayo ba yung nagko-compromise? Naalala ko po nung pumunta po tayo sa Dado Beach, parang sabi ko po noon, hindi ako sasama. Sabi ko kay Sis Joey, hindi ako sasama kasi feeling ko baka sumama yung loob nila sa akin. Tapos sabi ni Joey sa akin, kung ano yung priority, yun ang unahin natin. And then na-wait po, nagkaroon po ng weighing sa akin. Yung bang may salita kang binitawan sa isang tao, paano mo siya mayayaya kung mismong ikaw wala kang isang salita? Pero nangibabaw po yung word ni Lord sa akin na I am a jealous God. So, ako ang unahin mo, hindi sila. So, ito rin po yung nagpapatunay doon sa sabi niyang I come. Sabi niya, di ba, pupunta siya to make divisions. So, kahit nanay mo, tatay mo, magiging kalaban mo pag hindi isa ang faith nyo. So, own salvation pa rin. Hindi pa rin kasali, hindi pa rin pwedeng grupo tayong pupunta. Kaya nagpapasalamat po ako na every time na nagkakaroon po ng ganun, nare-remind pa rin ako na you need to do what you need to do. And yung sabi po niya, na-remind din po ako dito sa Luke 12:48 na sabi niya, everyone to whom much was given, of him much will be required. And for him to whom they entrusted much will be demanded more. So, maging reminder po din sa atin na lahat ng binibigay ng Lord, even talents, mga gawain po na, kunwari words, like, ang dami pong binabahagi ng Lord sa atin na mga words, mga talents natin, tapos hindi natin pinapakawala, no? Hindi natin sinishare, hindi natin ibinibigay. Malaki pong kaparusahan din ang matatanggap natin dahil parang yung gifts po na tinago, din po sa scripture na tinago niya yung gift. Tapos nung dumating yung master niya, sabi niya, Lord, tinago ko para hindi magalaw. Pero nagalit yung master. Sabi niya, you fool. Sabi niya, hindi ko sinabing itago mo. So, yung iba, pinalago niya, pinadami nila. So, maging reminder sa atin na everything na pinag-aaralan natin, even dito sa Bible study, pwede nating i-share, pwede nating ibigay, pwede nating ipamahagi at ipamuhay. Kasi ito yung napaka-possession natin na binigay ni Lord sa atin. So, maraming salamat mga kapatid and God bless you po. Magandang gabi po mga kapatid. Yung natutunan ko po sa pinag-aaralan po natin na dapat po talaga sa verse 35 maging ilaw po tayo ng sanlibutan, ng kadiliman. Ibig sabihin po noon na tayo po ay makitaan ng mga unbelievers na tayo ay binago na ng Panginoon, na kahit na po walang nakakakita po dapat sa atin na, di ba sabi nga, naalala ko yung ni Ate Eva ng iglesia po, kasi dati sila talagang nakikita ko na parang okay sila, pero pagdating po pala pagdating po sa labas hindi na po sila Kristiyano. Sana po yun po yung nakita ko na hindi lang po tayo sa loob ng iglesia tayo maayos, kundi kahit saan man po tayo naroroon, dahil ang Panginoon po, ang pangalan po ng Panginoon, ang dala-dala po natin. Kaya maging maingat po tayo sa mga kilos po natin. At ito po yung dapat na matutunan po natin ay yung maging maayos po ang ating buhay. Saka po nakita ko po sa verse 37, talagang napaka-bless po ng taong naghahanda sa pagdarating ng Panginoon dahil sila po yung maliligtas. Saka po hindi nga po alam natin kung kailan darating ang Panginoon. Kaya po mas mabuti ang maghanda po tayo. Sabi nga po sa verse
42, maging matalino po tayo at maging katiwala ng Panginoon. Yun po ang gusto sa atin ng Panginoon, kaya wag po natin gagayahin yung iba na nakarinig na ng salita ng Panginoon, pero hindi pa rin po sinusunod yung salita niya. Kaya saka yung nagmamaang-maangan na hindi natin alam, sa panahon po ngayon, wala na po ang hindi makakaalam dahil sa internet. Ikaw na lang, nakita mo na, hindi mo pa binasa. So, ikaw na lang po may pananagutan sa Panginoon. Kaya check our heart. Napakabuti po ng Panginoon dahil libre na po ang lahat ng bagay. Libre na ang makakita ng kung ano po yung sinasabi ng iglesia. Kaya lang po, ang Panginoon, kayo na lang po ang magsisearch kung paano mo po mapapalawak pa ang iyong kaalaman. Sabi nga po ng Panginoon na ang lahat ng bagay ay makikita mo sa Biblia, kaya tayo na po ang mag-seek. Saka po yung judgment, lahat po ng ginagawa po natin may judgment po, kaya maging maingat po tayo. Maliit man po ito o malaki, nakikita ng Panginoon. At may kaparusahan po tayo. Saka po yung pong nakita ko rin po na ang Panginoon ay hindi dumarating para lang sa peace, kundi nagkakaroon din po tayo ng division, katulad nga po. Kasi gusto ng Panginoon, makapag-desisyon po ang mga tao kung sino po ang kanilang susundin, ang Panginoon o ang sarili nilang laman. Kaya po, wag na po tayong magtaka sa panahong ito. At kung nararanasan po natin yung pagkakabahagi, ay doon po makikita, doon po masasala kung sino po ang nag-i-stay sa Panginoon. Kaya ipag-pray po natin ang bawat isa na maging matibay po yung pananampalataya natin sa Panginoon at maging handa po tayo. Saka yung nakita ko po dito sa verse ano po ba yun, sa verse ano po yung sa pag-ano tawad sa hukom o yung sa nagawan mo ng kasalanan. Naalala ko lang po kahapon si ate, iga po may problema nga po kami na about kay Kuya Bay. Tapos, syempre, may kasalanan na si Kuya Bay, pero ang gusto pa ng ate, magkaroon pa siya ng, parang gusto niyang gumanti pa sa masama. Salamat sa Lord, nagamit po ako na i-change yung mind niya, na baguhin yung gusto niyang gawin, na gumante. Salamat sa Lord. At nagamit po ang buhay ko na hindi po dapat ginagantihan ng masama, kundi po ikaw na yung nagkasala, humingi ka ng tawad, maging mapagpakumbaba po tayo. Yun po yung gusto ng Panginoon, na kung tayo nagkakasala sa kapwa natin o meron tayong hindi nagawa ng maganda, kausapin po natin at makipag-ayos po tayo, dahil ang invitation po ng Panginoon, sa kanyang pagbabalik, ang gusto po ng Panginoon, we confess our sin to Him at siya po ang magpapatawad sa atin. At yun po ang matatanggap po natin ay yung eternal life na inihanda po sa atin ng Panginoon, dahil po ang Diyos pag nangako is lahat po ay kanyang tutuparin. Salamat po sa Diyos po ang papuri. Amen. God bless sa inyo mga pastora. Ngayon, sabi ni Ayong, be ready po. Make sure na naikalat mo, na-share mo sa ibang kabutihan ng Diyos. Keep your faith. Sorry po, late ako. Andito na po ang anak. Kauwi lang namin. Sana, wag din tayo ma-deceive mga kapatid while waiting the Lord. Dahil in the last days, marami nang lumalabas na mandaraya. So be watchful. If the Lord makes us wait, let us do so with our whole heart. For blessed are they that wait for Him. He is worth waiting for. The waiting itself is beneficial to us. It tries faith and exercise patience. Para lang po sa paghihintay na bumalik ng anak sa Amerika. Mahalin mo yung anak ng alaga mo at ikaw ay maghahaba ang patience mo. No? Amen. So, matry ko nga ding sabihin, wala na akong masabi at nasabi nyo ng lahat. Amen. Ano pa nga bang sasabihin ko? Ayan, napakaganda po ng ating pinag-aralan at lagi po nating iisipin mga kapatid na yung salvation po natin
ay hindi po natin yan pinagtatrabahuhan. God gave us the salvation. Ang Panginoong Hesus ay namatay sa cross ng Kalbaryo para po tayo ay maligtas. The salvation was already complete, no? Ang bilang mga mananampalataya sa Kanya, to prove na tayo po ay mga totoong mga anak niya, we have to always keep ready, yung dressed ready. Ibig sabihin, yung ating buhay Kristiyano, hindi po natin tinatabi. Hindi po natin siya nilalagay sa closet kung ayaw nating makita tayong Kristiyano. No? Yung nagpapalit tayo ng damit, nag-iiba tayo ng kulay, pagka iba na yung kasama natin, hindi ma-identify kung Kristiyano ka kasi sa pananamit, kagaya ka rin ng iba. Ang salita, kagaya din ng iba. Kung sino yung kasama mo, ganun din ang itsura mo. Parang, ano nga ba yung tawag doon sa lizard, nag-iiba yung kulay. Dapat hindi po tayo ganun. We have to be, nyango, basta ganun. Hindi po tayo mga ganun, mga kapatid. Tayo po ay kagaya ng isang, yung bulaklak na, nakalimutan ko bigla yung pangalan ng bulaklak na yun, na kahit siya tumutubo dun sa sa swamp, no, yung kulay ng swamp ay madumi, pero siya ay nananatiling pure yung kulay niya at napakaganda po niya. So, lagi po tayong maging ganon at hindi po tayo dapat nagpapa-apekto kung ano yung nakapaligid sa atin, whether it will cause division, no? Lagi po tayong maninindigan sa Panginoon kahit sa tingin natin ay parang mag-isa na lang tayo. Parang mag-isa lang yata ako dito, parang hindi yata ako dahil ang kanilang pinag-uusapan sa gusto kong mapag-usapan ay magkaiba. So, doon po natin namimiss yung mga kapatid natin sa pananampalataya dahil pagdating ng Bible study, ng ganitong usapan, makikita po natin na napakasarap talaga na we are in one spirit at isa lamang ang ating tinataas yung Panginoon. At yun nga, if you are dressed ready and your lamp is kept and burning, no? Yun, nakikita po yun ng mga ibang tao. Nakikita po nila yun, napapansin po nila yun. And with that thing na gagawin po natin, magiging testimony po tayo sa ibang mga tao. Whatever things na nangyayari po sa buhay natin, it will reflect kung sino yung Diyos mo. Yun po ay magiging yun na yung Bible na makikita nila sa'yo. Kasi sa unang-una, they will not have that Bible to be shared sa kanila. Pero kung nakikita nila kung sinong tao ka, they will be open to share your gospel, the word of God sa kanila. At napakasarap po yun na maranasan po natin yun. At I encourage each and everyone po, kasi sa church parang kulang po tayo sa evangelism. Alam ko po na ang isang tao, once na na-save ka, you can be a person na magiging channel to witness to others. Kasi nga, lagi po natin iisipin, sino man ang ating nakakasama, ano mang pagkakataon, di ba? You have to always pray to the Lord to give you that person, that opportunity to share the gospel of God. No? So, yun po yung laging itinatanim ng Lord sa puso ko. Kaya nga, by the grace of God, nagkaroon po tayo ng fellowship na ganito at salamat sa Panginoon. So, try to be like that, yung ang mind po natin ay lagi pong mag-share ako. Lord, give me a person to share the gospel, no? Give me a person to disciple, to share your love, no? So, napakasarap po once na tayo po ay nakapag-aya at naaya talaga natin sa totoong pananampalataya sa Diyos. Isang napakalaking bagay po yun na magagawa natin. At yun po yung mga Kristiyanong hindi natutulog. Yun po yung mga Kristiyano na kahit wala yung master niya ay gumagawa para sa ikapupuri ng Panginoon. At lagi po natin iisipin na in every situation,
kahit tayo ay nalulungkot or masayang-masaya or kahit na ano yung ating kalagayan, hindi po natin alam na hindi po natin pwedeng sabihin, magpapahinga muna ako kasi pagod na ako sa Christian life ko, no? Hindi muna ako gagawa para sa Panginoon at ako muna ay maglalaylo. Ganyan yung mga iba. So, baka pag laylo natin, doon pa tayo maabutan ng Lord. You will receive the judgment na nanggagaling sa Kanya, no? At na-share po kanina ni Sister Tony yung about kung anong pinagkatiwala sa'yo ng Lord na gift. The Lord will demand you. Kasi yung pagkakatiwala niya sa'yo ng gift, it is according to your ability. Hindi ka niya pupunuin ng gift na hindi mo kayang i-handle yung gift mo. So kung anong mayroon ka, yun ang hahanapin ng Lord. Anong ginawa mo doon, no, sa mga gift mo yun? So, you have that ability to share that gift na mayroon ka. So, share it. Huwag mong itago. Huwag mong sabihin na si pastora or si sister, si brother lang sila lang yung pinagkatiwalaan na mag-preach ng gospel. Sila lang ang mag-preach. Tayo pong lahat na nakakilala sa Panginoon ay nararamdaman po natin yung pagmamahal ng Panginoon. I-share lamang po natin yun. Hindi man po natin kabisado yung Bible, kagaya ng iba. Share kung ano yung alam mo at doon ka mahahasa na habang nakakatanggap ka ng mga question doon sa mga nakakausap mo, aaralin mo nang aaralin ang Bible. No, hindi po tayo makikipag-debate, kundi hihilingin natin sa Lord na ma-share natin talaga yung pagmamahal niya. And I just want to point out yung baptism na sinabi ng Panginoong Jesus dito sa verse 40. Kasi yung Panginoon, yung kanyang pagkamatay po, na sinabi niya, I will give baptism din, di ba? Sabi niya gano'n na sana ay habaan niyo pa yung inyong pasensya ng konti. Sabi dito, sa verse 40, you also must be ready because the Son of Man will come. Verse 50 pala, verse 50. Verse 50, sabi dito, but I have a baptism to undergo and what constraint I am under until it is completed. So ito po yung kanyang kamatayan na sinasabi niya that in his death sa Panginoong Hesus, yung pagkamatay niya, talagang doon po siya nagbigay ng life doon sa mga tumanggap sa kanya. And the baptism sign, the signs of the baptism is like that, no? Inilubog ka, namatay ka, at kasama ka ng Panginoon. Kung paano nangyari sa Panginoon na siya ay namatay at siya ay nabuhay, ganun din ang mangyayari sa iyo. So, it is yung display ng kanyang ministry ng Panginoong Jesus na ipinahayag niya sa tao, which is yung magkukos din ng division doon sa mga hindi nananampalataya at sa nananampalataya, whether you are close relatives or what, no? So, kung ikaw ay tatanggap ng baptism na yon, yung binigay ng Lord na baptism, yung pagtanggap talaga ng pag-embrace ng kaligtasan mula sa Panginoon, no, ay hindi ko po sinasabi, mga kapatid, that we are talking about the water baptism, kasi yung water baptism ng Panginoon, ito po ay yung proclamation mo ng yung faith, pero yung sinasabi po ng Panginoon dito, yung baptism mo talaga na yung i-display niya yung pagkamatay mo at yung pagkabuhay mo dahil sa ginawa niya, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. So, dapat po talaga lagi tayong ito po kasing chapter 12, lagi pong pinapahayag dito yung yung talagang yung maging ready tayong mananahimik, huwag tayong sabihin natin, hindi naman, lalo na kung maririnig natin yung mga iba, hindi naman dumadating ang Mesaya, di ba, yung mga Hudyo. Kailan dadating ang Mesaya? Hindi naman dadating ang Mesaya, hindi na siya dadating. So, kung yan po yung papakinggan natin at tayo po ay magpapadala doon at mag-i-enjoy na lamang po tayo sa mundong ito, ano na lamang ang mangyayari? Diba? So, pag dumating ang Panginoon na tayo po ay nag-i-enjoy na sa ating mga sariling ambisyon, then God will judge us. Mahirap na po yun. So, paalala po sa atin yun. Sabi ninyo dito, parang, saan nga ba?
Tsaka sabi din po ng Bible ang pagdating ng Lord, parang babaeng manganganak, hindi alam kung kailan. Kaya dapat po talaga parang experience ko po, hindi ko po alam na yung araw na yun ay manganganak na pala ako. Pera na lang po kung CS ang gusto ng manganganak. Sabi po kasi ng OOB ko, manganganak na daw ako, hindi po pala. Ako, CS, alam na date. Napakabuti ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Salamat sa kanyang pagmamahal. Ako, alam ko, nagpaganda pa nga ako. Nag-usap na pala ng panganganak. O nga, nag-anticipate mo kung kailan lalabas ako, papasok pa ako nun sa work. Premature yung baby ko. Sa 3 anak, hindi ako nag-labor. Kusa silang lumalabas, kaya sobrang pasasalamat ko sa Lord. Dito lang sa baby ko sa Israel, sobrang labor niya. Hindi nga yung pusat lumalabas. Ay, salamat sa Panginoon, no? At yun lang, mga kapatid, I encourage you talaga to share the word of God sa ibang mga tao. Kasi kahit ang mga tao ay alam nilang may Diyos, relax lang sila, hindi nila pinaniniwalaan that there will be judgment. At yung maranasan mo talaga yung kabutihan ng Panginoon, no, na nararanasan natin. So, napakabuti pong i-share natin yun sa iba. Amen. Tayo po ay manalangin na. At salamat sa mga nanay na nag-share ng kanilang pag-labor. Amen. Mr. Cards lang ang hindi nag-share. Okay, let us pray po. At mag-pray po sino bang mag-pray ngayon. Ay, si Pao. Hindi nagsalita si Pao, Pao. Pauline, ikaw pala yung last. Wala na, bukas ikaw ang una. Sige. Ilingin po natin si Sister Tess na mag-closing prayer. Amen. Tayo kung natin manalangin ng mga kapatid. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon. Muli sa aming napag-aralan ngayong gabi, Panginoon. Salamat po sa inyong ipinakita at paalala po muli sa amin, Panginoon. Tunay po na napakaganda po, Ama, ang aming natutunan ngayong gabi. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid na si Mr. Meds, na patuloy niyo po siyang ginagamit, na nagtuturo po sa amin sa mga banal na pong salita, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay. Bless mo po kanyang buhay, Panginoon. At maging sa bawat isa sa amin, Ama, na patuloy po, Ama, na nag-aaral sa inyong mga salita, Panginoon. Bless po ang bawat isa, O God. At nawa, Panginoon, ay magamit po namin ito. At manahan sa aming mga puso, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa aming pag-aantay sa inyo, Lord God. Sama-sama po kami maging karapat dapat sa inyong kaharian, O God. Salamat, Panginoon. At sa pansamantalang paghiwalay po namin, O God, dalangin po, Ama, na kayo po, Amang, patuloy na mag-iingat sa amin, maging sa ang aming mga employer, Panginoon. Kayo po, Ama, ang aming mga kasama sa aming pagtulog, O God, at sa aming sa araw po ng bukas, Panginoon, ay maging maayos at malakas na naman po kami, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, at kayo po ang magbantay sa amin, O God, at mag-iingat sa amin, Panginoon. Sa inyo po namin lahat pinagkakatiwala, ang lahat-lahat, at sa maging sa internet po namin na maayos, Panginoon. Salamat po, Lord God, at sa inyo po namin lahat ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. God bless po sa lahat. Laila po. God bless. Laila to. Laila to.